Magkahawa kamay, silang bumalik sa garden kung saan ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, habang ang lalaki nakahiga at nakaunan sa kanyang mga hita. Samantala kina Clarice, wala ka talagang kwentang anak. Lumipad ang palad ng kanyang ama sa kanyang pisngi. Daddy? Gulat na gulat siya nang bumalandra sa sahig. Bakit po? Anong bakit po? Nagaga ka ha? Ang sabi mo sa amin, ikaw ang bahala sa amin ng mommy mo. Naiaangat mo ang negosyo natin, pero anong nangyari ngayon ha? Lahat na ng arteng ginawa mo, nagpagahasa ka pa nga, hindi ba? Naglaslas kang gaga ka, pero parang hiwa lang naman ang ballpen ang ginawa mo. Kung hindi pa ako lumaslas ng pulso mo, hindi pa matatahiyan. Ginagawan ko naman po ng paraan ang lahat, sagot niya. Alam mo, Clarice, sa panahon ngayon, ang kailangan mo ay gumawa ng masama dahil kung hindi, hindi mo makukuha ang kagustuhan mo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Naguguluhan siya sa kanyang ama. Clarice, napaka-bobo mo bang talaga? Simple lang, alisin mo sa landas mo si Atalia. Paanong alisin po? Patayin mo siya? Hindi ko po kayang pumatay, Daddy. Tutol niya sa kagustuhan nito. Hindi mo papatayin, ipapapatay mo lang, sagot ng kanyang ama. Sino pong papatay sa kanya? Bigyan mo akong pera, 100,000? Kahit yung matandang Yapchenko, ipapapatay ko. Nag-isip siya. Total ayaw naman niya sa lolo ni Rafael dahil ayaw din ito sa kanya. Pwede siguro sa naiisip ng ama. Dumukot siya sa bag ng isang bundle na pera nang lilibuhin at iniabot sa ama. Ito po, sigurado po ba yan? Walang sabit? Oo, pagmamatyagan ko muna sila. Saka mas mabuting alam mo kung saan sila pumupunta. Huwag ka na munang masyado mag-demand pa kay Rafael. Mas maganda naman si Atalia sa at masariwa sa'yo eh. Baka kaya libog na libog ang boyfriend mo doon dahil nasasarapan na. Ininsulto pa siya ng tatay niya bago ito umalis sa kanyang harapan. Napaupo na lamang siya sa sofa. Marahil kung buhay lang kuya niya, hindi niya nararanasan ang ganitong klase ng buhay ngayon. Masakit ang mga itong magsalita, lalo na ang kanyang ina, na akala mo hindi siya tunay na anak ng mga ito. Umakit na siya sa kwarto. Nadatnan niya ang kanyang ina na hinahalwat ang kanyang gamit. Mali! Saway niya dito. Ano pong ginagawa ninyo? Inaanap ka kung nasa ng mga alahas mo. Kailangan ko ng pera para makapagmadyang na ako kasama ng mga amiga ko. Mommy, wala na po akong alahas. Pigil niya sa kamay nito. Namumula ang mata ng ina, malamang nakadrugs na naman ito. Huwag ka na madamot dyan, sabi ng kanyang mommy sa kanya. Napakawalang silbi mo talaga. Saka siya sinampal nito. Manhid na ang mukha niya tuwing sasaktan siya ng mga ito. Mommy, please. Anong mommy, please, ha? Huwag mo akong mamami-mami dyan, ha? Dahil di naman kita anak. Sigaw nito sa kanya. Namatay ang anak ko sa panganak ko. Hindi matatanggap ng asawa ko yun kahit inampun kita galing sa isang katulong. Anak ka ng isang muchacha, Clarice. Kaya huwag mo akong artehan ngayon dahil binihisan at pinaaral ka namin. Hindi niyo ako anak. Gulat na gulat siya sa ipinagtapat ng ina sa kanya. Oo, akala ko kasi magiging masaya kami pero hindi. Malas ka kasi. Malas. Isusumbong kita kay daddy, mommy. Banta niya sa ina. Okay lang, alam niya naman. Saka alam din ni Adrian ng lahat. Baka akala mo hindi namin alam ang ginagawa ninyo ng kuya mo. Nakakadiri ka. Sabi ni kuya, siya raw ang ampon. Sabi niya sa ina. Boba, kaya nagpakamot ka naman kaagad. Nasirang buhay niya dahil sa pagkahumaling niya sa'yo. Lahat ng luho binibigay niya sa'yo, masyado kang inispoil. Tapos na nasirang buhay mo sa Paris, ginawa ng anak kong lahat para sa'yo. Pero anong nangyari? Hindi niya naayos at naibalik ang buhay mo sa dati. Kaya niya pinatay ang sarili niya. Sa palagay mo, kakangkangin kang basta ng anak ko kung di mo gusto, ha? Tumigil na kayo, sigaw niya sa ina. At sinisigawan mo ko ngayon. Ganun ba, ha? Makapal kang talaga, Clarice. Sinabunutan siya ng nanay niya at saka iwinasiwa sa kwarto. Nadali sa pader sa gilid ng closet ang kanyang likod. Nasaktan siya sa ginawa nito. Nang muli siyang sugurin ng ina, ngurit nakaiwas siya. Nahagip niyang unan saka ito hinampas. Natumba ito. Doon niya inapakan ng mga kamay nito at tinakpan ng unan ng mukha nito. Nagwawala itong maigi kaya inupuan niya ang upuan na nasa mukha ng ina. Pagkalipas na 11 minuto, saka siya nito binitawan. Sorry, mommy. Umiiyak niyang niyakap ang ina. Hindi ko sinasadya. Pero kailangan niya mag-isip. Hinatak niya ang ina sa kilikili para madala sa kwarto ng mga to. Hinayaan lang niya ito sa labag.
Nakita niya ron ang mga iniinom na drugs ng ina. Kinalat nito sa kwarto at saka nagmamadali siyang bumalik sa kwarto niya at nilinis ang mga ikinalat ng ina doon. Kailangan walang makuhang ebidensya doon na siya ang may kagagawan ng pagkamatay ng ina. Lahat ng naroon niligpit niya na maayos upang hindi malaman na may nangyaring di maganda sa kanyang kwarto. Pinilit niyang hindi umiyak pero hindi niya kaya. Ang sekreto ng buhay niya ay unti-unti nang nabubunyag. Siya palang hindi tunay na anak. Pati relasyon nila ng kuya niya ay nabunyag na rin. Alam pala ng mga magulang nila ang tungkol dito. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang maramdaman niya ang mga yabag patungo sa kwarto ng mga magulang. Sa kanya narinig ang yabag papalapit sa kanyang kwarto. Biglang bumukas ang pinto at nilawa ang kanyang daddy na walang mababasa sa mukha na bahid ng kalungkutan. "Halika Clarice, may pupuntahan tayo," sabi nito. Kinabahan siyang sumunod sa kanyang ama. Pagpasok niya sa kwarto nakahiga pa rin ang kanyang ina sa sahig. Ano pong nangyari kay mommy? Nagkukunwari siyang walang alam. Baka namatay na sa drugs ang punyetang to. Mabuti naman. Nanlalalaki naman ang hayop na to. Mabutit namatay na siya. Walang kagatol-gatol na sabi ng ama sa kanya. Kumuha ka ng kumot sa closet. Ibalot natin to. Sumunod siya sa daddy niya at kumuha ng kumot. Tinulungang balutin ng ina at saka to binuhat ng ama. Halika na Clarice. Ibabaon natin ang mommy mo kung saan siya nararapat na nakabaong hukay. Nagmamadali siyang sumunod sa tatay niya. Daddy, baka po may makakita sa atin. Kaya nga magmamadali ka habang tulog pa ang mga katulong, tugon ng ama. Dalhin mo ang bag niya at ang iba pang niyang mga gamit? Opo. Nagmamadaling kinuha niya ang gamit ng ina. Malaking tao ang kanyang ama kaya't kayang-kaya nitong buhatin ng mommy niya. Kinarga nila to sa pickup truck. Nagmamadaling niyang binuksan ang gate. Pagkalabas ng sasakyan, nagmamadali siyang isara ito at saka sumama sa ama. Kung saan pupunta, hindi niya pa alam. Nakaiga lang siya sa kama ilang araw na. Nakokonsensya siya sa nangyari sa mommy niya pero hindi niya akalain na may kalaguyo pala itong ipinapatay din ng tatay niya. Doon inilibing ang mommy niya kasama ng lalaki nito. Ilang araw na siyang hindi mapakali. Di niya sinasagot ang tawag ni Richmond at di rin niya maisipang tawagan si Rafael. Pakiramdam niya ay nasa paligid na lang ang mommy niya at anumang oras sasakalin siya. Di siya nakakatulog at nakakakain. Ang mga yabag mula sa labas ang nagpahumindig sa kanyang nararamdaman. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Madilim dito. Ang tanging liwanag lang nagmumula sa ilaw na nasa likod ng liwanag na tumatanglaw sa kanya. May aninong pumasok. Isinara ang pinto. Pakinig din niya na naglock ito. Excited na siya. Hinawakan niya na mahigpit ang kumot niya. Naramdaman niyang muli sa ilalim ng kumot. Gumapang ang kamay ng taong yon. Humalimuyak ang amoy ng alak sa kwartong yon. Napabalik pa siya ng bangon. Daddy? Tawag niya dito at nakita niya ang pangisi ng ama sa kanya. Yes, anak. Ako nga ito. Ang daddy mo. Maging masunurin ka kay daddy, ha? Anito sa kanya. Ano pong ginagawa ninyo dito? Nahintakutan siya sa itsura ng tatay niya. Nalulungkot si daddy. Paligayahin mo naman ako. Ilang araw na rin wala ang mommy mo po pwede ba? Inawakan nito ang balikat niya. Wag po! Tumayo siya at saka tumakbo sa pinto. Hindi niya tumabuksan. Sinundan siya ng daddy niya doon. Saan ka pupunta? Mabubuksan mo ba yan? Pangaasar nito sa kanya. Daddy, wag po. Anak niyo po ako. Umiiyak niyang sabi. Sino may sabing anak kita? Di ba inampon ka lang ng mommy mong malandi? Inawakan siya ng daddy niya sa bewang. Daddy! Isang sampal ang pinadapo niya sa pisngi nito. Wag nga po sabi, ayoko po. Sinikmuraan niya ito at napaluhod siya sa sakit na naramdaman. Napadaing siya. Inawakan siya ng ama sa buhok. Sumunod ka kung ayaw mong masaktan. Binuksan ito ang ilaw ng kanyang kwarto. Yan, mas maganda ka kung maliwanag. Nilabas itong lahat ng dala mula sa likod, mga sex toys. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Oo, gumagamit siya ng ganito kapag nagbebenta ng aliw pero hindi niya akalain sa mismong nagpalaki sa kanya manggagaling ang mga ganitong bagay. Maghubad ka, utos nito. Ayoko po. Umiiyak siyang nakaluhod. Hindi naman porke kung kani-kaninong lalaki na siya nakipagsiping ay kailangan niyang tanggapin ang pakikipagsiping dito. Napakatigas ng ulo mo, ha? Hinilas siya nito sa buhok saka sinikmuraan ng 2 beses. Di na siya makatayo ng mga panahong yon. Binuhat siya ng ama, saka initsa siya sa kanyang kama.
Halos panawan siya ng ulirat dahil dito. Pinunit nito ang kanyang suot na pantulog. Dumungaw si Clarice sa pintuan ng kanilang opisina. "Hi, I'm back," sabi nito sabay pasok sa loob. "Pasensya na kayo, nagkasakit ako pero pangako, babangon ako at ayusin ang buhay ko." Napatingin siya sa babae na waring hindi makapaniwala. "May lagnat ka? Grabe ka naman, Atalia." "Wala naman," sabi ni Rafael na 3 taon naman ang hihintay namin bago matapos ang usapan ninyo. "So, napagdesisyonan naming mabuti na lang sa loob ng ilang taon, hindi ba?" "Nasaan na ba si Rafael?" "May meeting siya ngayon," sagot niya at saka itinuloy ang ginagawa. "May napapansin lang ako. Parang hindi ko nakikita ang daddy mo at si Lolo." Tanong nito sa kanya. "Balita ko may farm na raw sila sa Baguio. Ang lakas naman ng radar mo." "Oo, yun ang inaasikaso nila. Sana makapunta tayo doon minsan. Team building nila." Nagulat siya sa sinabi nito. Sigurado ba siya na si Clarice talaga ito? "Anong nangyayari sa'yo? Nasapian ka na ba?" "Ay, alam mo, Atalia, iniwan kami ng mommy ko. Sumama na siya sa ibang lalaki tapos ang sabi naman ni Richmond tutulungan niya ang dad ko. So ako, kailangan ko rin ilabas ang e-game ko, di ba?" "Nilayasan kayo, Nino?" "Ng mom ko. Sumama na siya sa kabit niya. Kaya matagal akong di nakapasok." Tumawag lang ako kay Rafael at nagpaliwanag. Buti nga naunawaan niya ako "Ganon ba?" Wala siyang ganang sagutin ito, pero nag-iisip siya tungkol sa team building. Parang merong point nga ito. "O sige, lalabas na ako para makapagtrabaho. Namiss ko lang pumasok." At saka pakending-kending pa itong lumabas sa opisina nila. Napapailing na lamang siya dito. Mukhang may sayad na naman. Pero ang best na sinabi nito ay ang team building sa Baguio. Para maganda ngang ideya na yon ni Clarice. Pagdating ni Rafael, inopen niya na kaagad ito. "Maganda nga siguro yan," sang-ayon nito. "Si Clarice ang nag-open yan sa akin." "Si Clarice?" Nagulat pa ito. Kailan pa naging concern sa ibang tao ang babaeng iyon? Kaya nga, kahit ako nga nagulat din. "Hayaan mo na, baka magbabago na," sagot nito sa kanya sabay hipo ng kanyang dibdib. "Hoy, baka naman may makakita sa atin," saway niya dito. Kinindatan siya ng lalaki. "San mo gusto? Baliw ka?" Kinurot niya ito sa tagiliran. Bigla, pumasok si Clarice at natigilan silang dalawa. Ngunit nabigla sila nang umiti pang babae at saka lumapit kay Rafael at humalik. "Baby, sabay naman tayong kumain mamaya." Napatingin sa kanya si Rafael. Tinanguan na lamang niya ito. "Sige, isasama natin si Atalia. Okay lang para hindi halata na magjowa tayo, hindi ba?" "Oo nga." Ngumiti ng alangan si Rafael kay Clarice. "Hindi ka ba nawiwirdohan kay Clarice?" Tanong niya kay Rafael pagkaalis ng babae. "Hindi naman. Ganyan kasi talaga siya sa akin. Ang nawiwirdohan ako ay yung mabait siya sa iba." "Kaya nga, hindi kaya namatay na siya tas bumalik ulit?" Di naman siguro. Baka nais na talaga niyang magbago." Sana nga nagbago na siya. Nakakalungkot lang na iniwan na sila ng mommy niya kung kailan matanda na siya. Mahirap mag-judge nang hindi natin alam ang nangyari. Lalakero pala ang mom niya. Nasa gitna na sila ng pag-uusap nang bumukas ang pinto at sumungaw ang ulo ni Richmond. Bagong gupit ito at ang fresh ng itsura. "Hi guys, pumasok ka." "Hindi na ako kumatok, sabi naman ni Clarice, narito kayong dalawa." "Pasok ka." Ginitian niya ito. "Ano yung dala mo?" "May baked bread ulit ang mom ko kaya dinalhan ko kayo." Nilapag nito sa harapan ang daladala. Gumawa rin siya ng garlic spread. "Matagal kang nawala Tanong niya rito. "Umiiwi ako ng Paris. Nangako kasi ako kay Clarice na tutulungan kong bumangon ang dad niya sa negosyo." "Kamusta na kayo, Rafael?" "Okay naman kami. Bakit mo naman naitanong?" Napakunot ang noo ng asawa niya. "Minsan kasi tumawag siya sa akin. Iyak ng iyak. Di naman niya sabihin ko anong dahilan. Kahapon niya lang sinabi na iniwan sila ng mommy niya. Ang payat ni Clarice ngayon, hindi ba?" Nasabi din niya. "Baka nga nagkasakit siya nitong nakaraan. Akala ko kaya hindi siya na-contact sa akin dahil may pinagkakaabalahan siya." May halong lungkot ang tinig ni Rafael. "Tinontak lang niya ako kaninang umaga. Niyayaya na naman ako dito. By the way, kumusta ka na, Rafael?"
Okay naman ako, ito, nagagamot na. Di mo na ako pwede sa mga club. Sa mansyon kami umuwi ngayon, request ng mommy ko. Sagot ng asawa niya dito. Good for you, strict diet ka ngayon. Madalas akong igawa ni Atali ng garden salad. May garden kami sa likod ng bahay. Medyo malawak yon. May pwesto sa palengke na binabakasan ng mga nag-aaning gulay doon. Ang mommy at daddy ko, yun ang pinagkakabalahan. Wow! Ang ganda siguro sa backyard nyo, no? Kaya pala fresh na fresh ka ngayon. Magaling palang mag-alaga tong si Atalia. Kirindatan siya ni Richmond. Inirapan niya lang to at saka itinuloy ang ginagawa. Hindi na siya nakinig sa pinag-uusapan ng dalawang lalaki dahil hindi naman siya makarelate. Tinapos na lang niya ang report na ginagawa para ma-send sa mga investors. Minsan, pag may tinatapos siyang trabaho, wala siya sa mood makipag-usap sa ibang tao. Nagulat na lang siya nang tapikin siya ni Rafael sa balikat. Napatingin siya sa mga ito. Nakatayo na si Richmond. Si Rafael naman, hawak na ang coat. Atalia, tara na kumain. Tumawag na ako sa cafeteria na doon tayo kakain. Busy ka na masyado sa ginagawa mo. Anang lalaki sa kanya. O, sige. Inayos niya ang sarili. Nilagay ang cellphone sa kanyang bulsa at saka sumama palabas sa dalawa. Nilak nila ang pinto bago tuloy yung umalis. Dinaanan nila si Clarice sa department nito. Malawang ang ngiti ng babae pagkakita sa kanila. Kanina pa ako nagugutom. Akala ko hindi na kayo bababa. May tinapos pa kasing report si Atalia, sagot ni Richmond. Nire-request ko yung proposal mo, sabi niya dito. Anong proposal? Parang di nito maalalang sinabi kanina. Yung team building, nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Maganda yan. Kailangan ng ibang employees na marelax, hindi ba? I-check ko muna kung kailan pwede at saka pupunta ako ng Baguio para maayos ang lugar. Nagtuloy-tuloy sila sa paglalakad patungong pantry. Tinitingnan niya ang kasamang babae. Nawiwirdohan talaga siya sa inaarte nito. Parang may kakaiba dito. Pati ang aura ng mukha nito kakaiba. Ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Mukhang may pinaplano tong hindi maganda. All set na ang pagpunta nila ng Baguio. Nakapag-file na rin siya ng leave. Umalis naman ang asawa niya para i-check ng ibang warehouse at di niya inaasahan, pupuntahan siya ni Clarice ng araw na yon. Totoo bang pupunta ka ng Baguio? Maarteng tanong nito sa kanya. Bukas ng tanghali, bakit? Di na niya tinapunan pa ng tingin ang babaeng yon. Bili mo naman ako ng strawberry jam. Malambing na sabi nito sa kanya. Nitong mga nakarang araw para may kakaiba sa babaeng to. Hindi ako mamamasyal dun, no? Sige na naman, di mo naman ako isasama dun. Sa team building, pwede ka dun. Sige na, please naman Natalia. Favorite din kasi ng daddy ko yun eh. O sige na, para magtigil ka. Salamat, Atalia. Sige, babalik na ako sa trabaho ko, ha? Bye! Lumabas na ito ng opisina nila. Ano bang iniaarte ng babaeng yun? Parang abnormal, hindi ako sanay. Kinikilabutan ako. Kinuskus niya ang kanyang mga braso. Naninindig ang balahibo niya kay Clarice. Parang hindi ito ang babaeng kakilala niya na kung makapagmataas, akala mo'y siya lang ang anak ng Diyos. Namiss niya bigla si Amihan kasi ang prediction at instinct noon, laging totoo.